Part 6. I love you Blair, mahinang bulong ni Owen sa tenga nito. Alam niyang di nito maririnig yun dahil himbing na ito sa sobrang pagod. Ayaw din naman niyang marinig nito dahil magkakaroon lang ng conflict kapag nalaman nito ang totoo niyang feelings. Hindi makakabuti kung mai-in love din ito sa kanya. Masasaktan niya lang ito ng paulit-ulit dahil kay Nancy. Labis siyang nasaktan noon nang magkaharap ng aksidente si Nancy at ito hindi niya pwedeng panigan si Blair dahil tiyak na pababantayan na ito ni Nancy kapag nagkamali siya ng kilos. Idagdag pa na under surveillance si Nancy baka kapag di ito natuwa may gawin itong masama kay Blair. Naalimpungatan si Blair nang maramdaman na mag-isa na lang siya sa kama. Bumangon siya pinakiramdaman kung nasa banyo ba o nasa labas si Owen pero obviously umalis na si Owen nang di man lang nagpaalam sa kanya. Namasa ang kanyang mga mata bakit ba kasi ang rupok niya pagdating kay Owen halik pa lang nito na dadarang na siya at ipinagkakanulos siya ng sarili niyang katawan. Daig pa niya ang kabit na nanlilimos ng oras dito. Uuwi lang sa kanya para lang maglabas ng init ng katawan. Pagkatapos iiwan na lang kapag tapos na hanggang kailan sila magiging ganito. Lagi na lang ba siyang iiyak? Blair, Blair, Blair. Humahanggos na tumatakbo si Cholo papalapit sa kanila kaya pare-pareho silang nagkatinginan. Halatang urgent ang matters ni Cholo may dala pa itong laptop. Anong nangyari may problema ba? Tanong ni Blair na binitawan ang kutsara. Kasalukuyan kasi silang kumakain ng lunch, look at this, sabay-sabay nilang tiningnan ang pinakita ni Cholo sa laptop nito. Malakas naman agad na pamura si Harold sa nakita, habang siya naman ay speechless. Ninakaw ng Iron Steel ang design natin pero paano nangyari na yun it almost 3 months pa lang pero paano nangyari na halos matapos nila ang design natin. Napabayo ng mesa si Harold. Obviously gumamit sila ng malaking halaga para mapabilis ang construction kaya pala bigla na lang ni-revise ang project natin dito at binigyan tayo ng bagong floor plan dahil ninakaw nila ang design natin. Pero Iron Steel din ang may hawak ngayon ng project natin di ba masyado naman weird yun? Paanong nangyari na mananakaw nila ang design natin at nagawa lang nila sa loob ng 3 months, Anicel? Napatayo naman si Blair hindi siya papayag na basta na lang may credit sa design nila na matagal din nilang pinagplanuhan ng buong team nila. Pinaglalaruan sila ng Iron Steel Corporation. Akala niya sadya ni-request ng may-ari ng ginagawa nilang resort ang bagong design yun pala ginagawa na sa ibang lugar ang design nila. Naghihimagsik ang kalooban niya parang gusto niyang makapanakit. Blair saan ka pupunta? Tanong ni Jelay. Sa kampo ng mga walang hiya. Mabilis naman tumayo si Harold nang utusan ng asawa na samahan siya ganun din si Eamon. Blair, salubong ni Blake. What are you doing here paalis ako? I know I already saw it what happened. Sasamahan kita. Hindi na nagreklamo si Blair. Sa isang hotel sila dinala ni Blake habang nakasundo sa kanila ang sasakyan nila Harold. Dirdiretso sila sa loob dahil meron daw pa presscon ang may-ari ng Iron Steel dahil sa nalalapit na kasal nito sa long-time girlfriend. Have you planning your marriage this year Ms. Nancy? Tanong pa ng reporter. Natigilan sa paghakbang si Blair nang matano niya mula sa unahan si Nancy at Owen na magkatabi sa upuan habang parehas na nakangiti at magka-holding hands. Pakiramdam ni Blair Unity unting nadudurog ang puso niya. Si Sir Owen yun diba? Akala ko sa presko ng mga Iron Steel tayo pupunta Blake, ani Harold. Nilingan lang ito ni Blake habang mabilis siyang inilalayan nito nang bigla siyang bumuwi ng tayo. Don't tell me. Yes. Probably and I think we're waiting for a baby, sagot ni Nancy. Napapikit ng mariin si Blair sa narinig. Gusto niyang mag-collapse sa narinig. Buntis ba ito? Kaya ba ayaw siyang magbuntis ni Owen dahil kay Nancy dahil mas gusto nitong si Nancy ang maging ina ng mga anak nito at paano magpapakasal ang mga ito ay kasal sila ni Owen? Are you saying that you're pregnant Ms. Nancy? I'm not sure yet but hopefully yes. My partner here is dying to have a baby with me and asked me for a baby this year. I'm being pressured, nagtawanan ang mga press habang siya naman ay gusto ng maiyak. So are you planning to leave the modeling industry? Precisely. I want to be a good wife and wonderful mom someday. After 9 years in a relationship. Hindi mo man lang ba naisip na magloko o maghanap ng iba Mr. Centennial? Ngumiti pa si Owen. Honestly speaking I did.
I'm open with Nancy but my heart belong only for her. And Nancy is very understanding and loving, naputol ang sasabihin ni Owen nang matamaan ng mata niya si Blair kasama si Blake. Maging si Harold at Eman. Anong ginagawa ng mga ito rito? Napalingon siya kay Nancy na huli niya ang pagngisi nito na sandaling nilingan ang gawin ni Blair. I'm always away busy with my career as you all know. So, I can't stop Sky for having a casual relationship with another girl. He's also a man, not a perfect one but a loving one. So, I let him do whatever he wants while I'm away but now I'm here. No one is allowed to flirt with my future husband, pabirong wika pa ni Nancy. So, kaya ba minamadali ng Iron Steel Corporation tapusin ang hotel and resort sa Davao dahil bilang regalo niyo sa asawa niyo Mr. Centennial? Yes, matipid na sagot ni Owen na tatayo sana nang pigilan siya ng mahigpit na hawak ni Nancy. Nakita kasi niyang bigla bumuwi ang tayo ni Blair na agad na niyakap ni Blake. Napakuyom ng palihim ang kamay ni Owen. Magnanakaw ka. Malakas na sigaw ni Harold na pipigilan sana ni Blair pero wala pa siyang lakas na awatin si Harold. Pulang-pula ang mukha nito sa galit. Sabay-sabay na naglingunan ang lahat ng press at mga reporter na agad na sa kanila tumutok ang kamera. Kaya ka pala nakipaglapit sa boss namin dahil may maitim kang balak. Wala kang kwenta, magnanakaw ka Owen, sigaw naman ni Eman, tumigil na kayo, saway ni Blair na hinawakan sa braso si Harold. Noel, bakit tayo titigil? Ninakaw nila ang design natin dahil ba malaki sila at maliit tayo. Hindi magdidimande tayo. Kapal ng mukha mo at ikaw na babae katanga ka kapag nagpakasal ka sa lalaking yan. Isang magnanakaw at babaero dapat sa kanya sinusunog ng buhay sa impyerno. Hayop, galit na sigaw ni Harold. Call a security guard, get them out of here, utos ni Nancy na tumayo na ganun din si Owen na di maapuhap ang sasabihin. Nakatingin lang siya kay Blair, halos wala ng kulay ang mukha nitong nakahawak kay Harold na inaawat. Pumalag si Harold dahilan para ma-out of balance si Blair, tatakbo sana siya pero pinigilan siya ni Nancy na biglang nag-collapse at ikinasigaw ng ilang nakakita. Nagmamadali naman binuhat niya si Nancy at itinakbo palabas ng venue habang si Blair ang laman ng isip. Alam niyang dito pababayaan ni Blake pero wala siyang choice kundi ipaubaya muna ito kay Blake pero babawiin niya ito oras na matapos talaga niya ang mission niya. Ano ba Blair, mahina ka pa? Galit na bulalas ni Blake nang pilitin ni Blair na bumangon. 5 araw na siya sa hospital pero ni anino ni Owen di riya nakikita. Wala naman man lang siyang naririnig na explanation dito kahit man lang text. Tanggap na niya ang tungkol dito at kay Nancy pero yung tungkol sa design ng buong team niya ang di niya matanggap. Gusto lang naman niyang malinawan kung ano ba talaga ang pakay nito sa pakikipaglapit sa kanya, ang design lang ba niya. Napakababaw na dahilan iyon. Kailangan ko siyang makausap, Blake, pabayaan mo ako. Papayagan naman kita pero hindi ngayon. You're suffering for congestive heart failure, kapag nagtuloy-tuloy it may cause you great danger, Blair. Mamatay na kung mamatay pero hindi ako mamatay nang nakahiga na lang sa kama, Blake, kaya pabayaan mo ako. Kailangan kong makausap si Owen. Ako na lang ang tanungin mo lahat, alam ko ang isasagot sa lahat ng tanong mo. Matalim na napatingin si Blair kay Blake. May hinala na siya na may kinalaman nga si Blake sa nangyari pero kay Owen niya mismo gustong marinig ang lahat bago niya pakinggan ang side ni Blake. Makinig ka naman sa akin, Blair, bakit ba lagi na lang ang Owen na yun ang iniintindi mo? Noon ko pa sinasabi na, after na marinig ko ang paliwanag ni Owen, fine. I will listen to you, pangako ni Blair. Nagsusubuan pa si Nancy at Owen nang madatnan nila ang mga ito sa bar. Mukhang hindi magbabukas ang mga ito dahil walang tao maliban sa mga tauhan ng mga ito na nag-iinom at si Carl na nakaupo lang sa high chair sa bar. What are you doing here? Tanong ni Owen na di man lang tumayo sa kinauupuan ng lamig pa ng boses nito. Bakit? Tanging tanong na lang ni Blair habang pinipilit palakasin ang dibdib niya. Bakit ano? Ano ba ang una mong gustong marinig? Tanong ni Owen habang napatingin sa kamay ni Blake na nasa bewang ni Blair na halos nakasandal na sa katawan ni Blake. Isn't obvious, Blair? Ngisi naman ni Nancy na ikinakunot ng noo ni Blair. May alam din ba ito mga nangyayari? Siya lang ba talaga ang mukhang tanga na nagtiwala kay Owen kahit ang dami-dami na nagsasabi na wag? Let me handle this, love, wika pa ni Owen.
You should tell her the whole truth. I think she's into you, love. Yamakap pa si Nancy sa braso ni Owen. Bagamat nasasaktan siya sa naririnig at nakikita. Pinilit niyang maging maayos dahil hindi naman leon ang ipinunta niya. Are you in love with me? Ngisi pang tanong ni Owen. Natinawanan naman ni Nancy nanliliit siya sa ginagawa ng mga ito, pakiramdam niya kotang-kota ang katangahan niya. Kailangan maibangon niya ang kahit ang pride man lang niya. Plano mo ba lahat from the beginning ang paglapit sa akin? Instead ay tanong ni Blair. Tumawa ng bahagya si Owen. Sa wakas na halata mo din, akala ko pa naman ma-enjoyed ko pa being with you. Sigaw ni Blake. O bakit nagagalit ka, Blake? Ikaw ang punot dulo nito kaya wag kang playing safe. Ani Owen. Kasalanan ko ba kung madaling mauto ang babaeng pinapangarap mo? Now I'm done with her, sayo na ulit siya. Take good care of her, I will miss you, Blair, wika pa ni Owen. Anong kasalanan ko? Para idamay niyo ako sa away niyo ni Blake. Mariin na tanong niya. Wala, you're just stupid to trust me over him, pero just for the record. Ikaw ang unang nagnakaw ng design ng papa ko. Gumanti lang ako. Kumunat ang noo ni Blair. Mukha di mo pa rin sinasabi sa kanya ng totoo, Blake. For you, Blair, napapalibutan ka ng mga lalaking manloloko. Napakuyom ang kamay ni Blair sa kahuminga ng malalim. Is it because the milestone project? Ani Blair, pumalakpak si Nancy. Bingo, girl. That designs belongs to Owen's father and Blake stole it and gave it to you. And here is the worst scenario. Owen's father died, also his mother, bagamat na-shock siya sa narinig at sandaling napalingon kay Blake. Hindi ito tumugon pero halata pa rin ang galit sa mukha nito na ibig sabihin lang totoo ang sinasabi ng mga ito. You're smart but not enough to notice what, Owen, masyado kang madaldal, hindi ikaw ang kinakausap ko, masyado kang maipal. Di na nakatiis na wika ni Blair na hindi nagustuhan ni Nancy na sinenyasahan ang mga tauhan na lapitan si Blair, pero mabilis na pinatigil ni Owen at masama ang tingin ang pinukol kay Nancy. Don't try me, Nancy, ani Owen na inilapit pa ang bibig sa tenga ng nobya, sabay halik rito. Tell her not to open her mouth or I will sew it, banta ni Ric na masama ang tingin kay Blair. Do you think you can scare me? I don't even afraid to die kahit ngayon pa, kaya ikaw ang manahimik. Matandang hakluban. No wonder kung bakit kung sino-sino na lang ang kinakama ng boyfriend mo dahil mukhang amoy lupa ka na. Asik ni Blair. Galit na tumayo si Nancy pero mabilis na nayakap ni Owen para pigilan. Oh, masakit bang marinig ang katotohanan? Assuming ka pang magbubuntis ka pa. Iutot mo lang yan, sisingaw na yan. Malapit ka nang pumirma sa street. Peter, kaya wag kang mayabang. Ano naman akala niyong dalawa magmumuka akong kawawa sa mga ginawa nyo? Mura ni Blair na di na napigilan ang galit. Oo, ikinakama ako ni Owen, so what, masarap kaya pumapayag ako, pero hindi ako tanga para ma-in love sa isang sanggano na tulad mo. Mariin na wika ni Blair. Akala nyo magtatagumpay kayo sa paggamit sa akin para pasakitan si Blake? Well, sorry, you're wrong. You just don't know what I've been through para lang mapabagsak ako ng tulad nyo. I'm truly sorry para sa parents mo, Owen, pero hindi naman ako ang nagnakaw, kaya malinis ang konsensya ko. Siguro naman quits lang tayo, pero di ako papayag na buong team ko niloko mo. Kaya magkita tayo sa korte. Tatalikod na sama si Blair nang biglang makalapit si Owen at pigilan siya sa braso, pero mabilis na si Blake na naitulak ito. Muli sana siyang hahawakan ni Owen ng sampilan na ito ni Blair. Don't you ever touch me again. Tapos na tayo, nakaganti ka na kay Blake using me. Huwag kang abusado kung nasasawa ka na sa senior citizen mong girlfriend, maghanap ka ng asong tutuwad sa kalaibag mo. Angle ni Blair, akala mo ba matatapos na lang tayo ng ganito na lang? You're wrong, Blair, ani Owen na may pagbabanta sa tingin. See you in the court, Mr. Centennial. Tumawa si Owen nang tumalikod sila ni Blake. You can't win over me, Blair. Huwag masyadong mataas ang pangarap, masasaktan ka lang. Go to hell, Owen, sigaw ni Blair. I'm already here. Then stay here, sigaw pa ni Blair habang papalabas sila ng bar. Blair, magpahinga ka kaya muna, ang putla-putla mo na, kami na ang bahala maglakad ng kaso. Ani Jelay. No, kasalanan ko kaya kailangan ako ang mag-ayos. Ani Blair.
Ilang araw na silang busy sa pag-aayos at pakikipag-usap sa abogado para sa isasampa nilang kaso laban kay Owen. Pansamantalang sa kondo din muna siya nakatira ni Blake dahil nga may mga hidden camera pa sa bahay niya na di pa niya nakikita. Binayaran na rin ni Blake ang termination of contract nila sa Iron Steel bilang architect ng project. Blake even deposit 500 million pesos sa account ni Owen para sa binigay ni Owen na pera sa kanila noon para makapagbukas sila ng sarili nilang architectural firm at ang mga share of stock sa Kua Corporation at maging sa construction company ng papa niya. Hindi na siya nakipag-argue pa kay Blake sa ginawa nito, mas mabuti nang ito ang magbigay ng tulong sa kanya kesa sa ibang tao. Medyo nagulat lang siya dahil sa dami nitong pera. Di niya iyon ini-expect, alam niya meron itong mga negosyo abroad pero di niya akalain na mayaman pala ito. Di naman kasi niya ito pinakikialaman simula nang magkahiwalay sila at ampunan siya ng mga korpos. Kakayanin ba talaga natin banggain ang kasing laki ng Iron Steel? Nag-aalalang tanong ni Sel kahit naman siya mismo alam niyang mahihirapan sila. May posibilidad na magsarado pa ang kumpanya nila kapag ipinilit nila labanan ang isang malaking corporation para silang bumangga sa pader pag nagkataon. Wag na lang kaya tayong lumaban, wala na rin naman tayo magagawa. Hindi na rin naman natin mababawi ang design natin, wika naman ni Cholo sa kabarhugan ng hangin. At hahayaan na lang natin ang Owen na yun na ginawa tayong tanga. Akala ko pa naman sinugo siya ng langit para maging savior ni Blair, yun pala may hidden agenda siya. Naibukod nga tayo sa pamamahala ni Mr. Patrick Corpus, mas masahol naman pala ang papalit, ani Harold. Ang kapal din naman ng mukha mong magpakita pa rito ano. Bungad ni Blake nang makita si Owen sa parking lot ng kondo niya. Umuwi lang para kumuha ng ilang damit ni Blair. Dinala kasi sa hospital si Blair na dapat ay pauwi na daw pero bigla na lang daw itong nawala ng malay. Hindi na maganda ang vital sign ni Blair ayon sa doktor. Nahihirapan daw masyado ang puso nito, hindi makakabuti kung patuloy daw itong makakaranas ng stress. Lumalala ang nagiging damage ng puso nito. Hindi dumadaing si Blair o nagsasabi ng nararamdaman sa kanya. Sapol nang sabihin rito lahat ni Owen ang totoo, naging tahimik na lang ito. Bihira na itong makipag-usap sa kanya bagamat gawa ng napag-usapan nila sunod year na lang ito sa kanya ngayon, bagay na ikinadudurog ng puso niya. Bigla parang hindi na ito ang Blair na kilala niya, paranal ang itong nabubuhay dahil kailangang mabuhay para sa mga katim nitong nadamay dahil sa gulo nila. Where is Blair? Tanong lang ni Owen, hindi ito makapasok sa condominium nila dahil ibinili niya sa buong management na bawal itong papasukin kahit anong mangyari. Mag-iwan pa siya ng picture para matiyak na di ito nakalapit kay Blair. Nagawan din niya ng paraan para di rin ito malapitan si Blair kung nasaan man ito. Nakakuha siya ng restraining order laban rito at kay Nancy. Tama na ang stress na idinulot ng mga ito. Where is my wife Blake? Pagak na tumawa si Blake na parang nakakaloko pa. Hindi ba't kasama mo ang soon to be your wife? Ibigay mo sa akin ang asawa ko at wala tayong pag-aawayan dalawa. Ang kapal din ng mukha mo talaga ano. Ako ang may kasalan sa'yo pero dinamay mo si Blair, tas ngayon gusto mo ibigay ko sa'yo si Blair, magkakapatay muna tayong dalawa bago mo uli siya makuha sa akin. Ani Blake na bumalik sa loob ng kotse, paglabas nito may hawak na itong kulay ginto na baril na meron naka-engrave na dragon. Bagay na ikinagulat ni Owen, umalis ka na bago ko pa may putok sa'yo ta. Ani Blake na itinutok pa sa kanya ang baril, inilapit ni Owen ang sarili hanggang damaykit ang dulo ng baril sa dibdib niya. Pull the trigger Blake, hamon ni Owen pero di magawa ni Blake kahit gustong-gusto na niyang gawin dahil sa ginawa nito kay Blair bago pa siya makakilos. Mabilis na naagaw na ni Owen ang baril sa kamay niya. Nag-agawan sila sa baril hanggang sa nabitawan na nila iyon at nauwi sila sa suntukan. Muntik nang madempat muli ni Blake ang baril pero mabilis niyang nahila ang damit ni Blake sa likuran at napunit iyon, natano pa niya ang dragon na tattoo nito sa likod na matagal na niyang nakita noon nasa college pa lang sila. Bumagsak si Blake nang sipain niya ito palayo at nadampot niya ang baril. Na itinago sa tagiliran saka inilabas ang itim niyang baril na laging may nakakabit na silencer at agad na pinaputok sa balikat ni Blake na namilipit sa sakit. Don't point a gun kung di mo lang din kayang iputok.
Next time sa puso mo nababaon ng bala ko, sa ngayon kailangan pa kita and listen to me carefully ngayon ko lang sasabihin ta at di ko alam kung tama ba pero ikaw na lang ang naiisip kung pwedeng pagkatiwalaan kay Blair. Protect Blair for all costs at oras na may mangyaring masama sa kanya. Babalikan kita uubusin ko sa katawan mo ang 2 magazine ng baril ko, ani Owen sabay sipa pa rito bago umalis. Where do you get these? Bulalas ni Carl nang labat niya rito ang baril ni Blake na ikinagulat din ni Carl. Kay Blake, imposible si Brent DeLuca lang ang may baril na ganito, mariinayuzel ni Carl na siya rin laman ang isip niya. Alamin mo kung bakit may baril na ganyan si Blake at tingnan mo na rin kung iisa lang ba talaga ang baril na ganyan. Ani Owen, may report na tungkol sa baril na ta at wala itong katulad or emitted. Asan si Nancy? Umalis kasama ng grupo. Kailangan ko pumunta ng headquarters may kailangan lang ako alanin. Hindi pwedeng nandito lang ako, paano si Nancy? Kailangan ko siyang isama di ko siyang pwedeng iwan dito, nakita mo ba si Blair? Tanong ni Carl na umiling siya. Naitago siya ni Blake hindi makalapit ang mga tauhan ko. Hinge rin nila makita o matrack kung nasaan si Blair. Hindi ba mas maganda yun na hindi natin matunten kung nasaan si Blair mas safe siya? Tumango na bumuga ng hangin si Owen. Tama si Carl mas safe si Blair na di nila ito makita. Pero wala siyang tiwala kay Blake paano kung tuluyan nitong maaga si Blair at wala na siyang balikan after ng mission niya. Hindi niya kayang mawala sa kanya si Blair ay lalaban niya ito kay Blake. Sa ngayon wala lang talaga siyang choice kundi ipaubaya si Blair kay Blake kahit malaki ang doubt niya na baka maaga ito sa kanya ni Blake. Malakas na sampal ang binigay ni Brent DeLuca kay Nancy. I told you not to go to the Philippines. Are you stupid now? The CIA is alarmed for your identity. Do you think I will allow you to marry Owen? Hell no. Nancy, you will be an excess baggages to Owen because of your stupidity. Owen facing difficulties for the next shipments. I lost a lots of billions because of your darn love for my headmaster. Galit na angle ni Brent. Papa, I can't stay here and keep waiting. What if Owen fall in love with someone else? What will happen to me? But you're ruining my business. Galit na angle pa rin ito. I'm not the one who's ruining it, Papa. Your illegitimate son ruined it. Don't involve my son to your stupidity. He's nothing to do with our business and he will never be a part of our world. Do you understand? Then why don't you give me the full authority if you doesn't want your son to be the part of this? Then what, get busted and go to jail? I rather die than giving you all my powers. But you already gave it to Owen, galit na bulalas ni Nancy. Because Owen knows what to do if something's happen. Not like you. You're full of fallacy. I wasted all my money for your stupidity. Now tell me, should I let you handle ng multi-billion transaction? Umirap naman si Nancy na sinapo ang pisngi sa kapadabog na tumalikod. Nang makalayo na siya tinawagan niya ang isang tauhan. Kill him, mariin na utos ni Nancy saka ibinaba ang phone. Confirm baril ni Brent DeLuca ang baril na hawak ni Blake. Ang big question mark na lang bakit napunta kay Blake ang baril ni Brent. Possible bang magkakilala ang dalawa? Paano at kailan? Owen, tawag ni Nancy nang makita na niya itong papalabas ng mansion ng mga ito. Papasok pa lang sana siya para bumati sa ama nito pero pinigilan siya. Natano pa niya si Brent DeLuca sa itaas na beranda. Sumaludo siya rito na tinanguan naman nito. Let's go, I need you help and I want this secret. Ani Nancy habang hila-hila siya pabalik ng sasakyan. What is it? Tanong ni Owen habang papalayo na sila. Do you want Blake to die? Kumunot ang noo ni Owen. Oo, galit siya kay Blake pero di niya ma-imagine ang sarili niya na papatayin niya ito sa mga kamay niya. Help me to kill him. I asked someone to kill him but I think he's going to fail BQ ways of my father. Kumunot ang noo ni Owen na sandali tumingin sa nobya. Why? Because I know if times come he will ruin my father. Can you elaborate? I can't understand what you're talking about. Blake is not just Blake Winterborn. He is also a DeLuca. The illegitimate child that my father hid for so many years. Dahil sa narinig malakas na napapreno si Owen.
Anak ni Brent si Blake at kapatid ni Nancy na gusto nitong ipapatay dahil iniisip nitong si Blake ang makakasira sa ama ng mga ito. Ibig sabihin alam ni Nancy na kay Blake ang microchip na hinahanap nila kaya gusto nitong ipapatay ang sariling kapatid. Are you kidding me? Bulalas pa ni Owen. Listen love. If we don't kill him everything will vanish. Blake doesn't want this kind of dirty work but he's accepting a lots of money for my father for what for her damn woman. Napadiin ang hawak ni Owen sa manibela. Ngayon malinaw na sa kanya kung bakit nabigyan siya agad ni Blake ng 500 million ng isang bagsakan. We can't just kill him, Nancy. Use your brain if Blake die do you think your father will let this slide? He will hunt us down pare-pareho tayong kakainin ng uod kapag nagkataon, ani Owen sa kabinuhay ang makina ng kotse. So what do you suggest? For him I have done nothing right but Blake he did nothing but steal. He wanted to protect that asshole, huminga ng malalim si Owen. For now cool down. We cannot go wrong. Let's get married then. Tumango si Owen. Tuwang-tuwang naman si Nancy na nawala na agad ang init ng ulo. I thought you don't love me anymore. That won't happen. Sagot ni Owen. Ikaw na naman ano na naman ang kailangan mo. Imbis na umimik kinaladkad niya si Blake. Paakay ng kotse nito. Nancy wants you dead asshole, pagak naman tumawa si Blake. Ano naman kasalanan ko sa kanya para pati ako pagbalingan niya? You tell me. Hamon ni Owen. Hindi tumingin si Blake o tumugon. Ilayo mo dito si Blair isama mo siya kahit saan. Hindi mo na kailangan utusan ako dahil gagawin ko talaga yon, mariin na utos ni Blake. Nancy and I got married in US. Kapal talaga ng mukha mo. Sinabi mo pa talaga sa akin. Pues magsama kayong dalawa hanggang kamatayan, lalabas na sana si Blake nang pigilan ito ni Owen. I heard she's talking to someone. He really wanted you die Blake for the sake of inheritance. Napakuyom ang kamay ni Blake na napatingin kay Owen, the least thing you can do. Run for your father and ask for help and bring Blair with you. I know you can also protect her. Inalis ni Blake ang kamay ni Owen sa katuloy-tuloy ng bumaba. Gaya ng inaasahan na talo sa kaso sila Blair laban sa Iron Steel Corp. Lumabas pa na sila ang may balak gumaya ng design pero dahil malaki ang Iron Steel mas nauna ang mga ito gawin ang plano. Kaya sila ang magmukhang magnanakaw ng design. Hindi na ininda ng buong team niya ang nangyari dahil naging busy na rin sila sa mga bago nilang client na tumangkilik sa kanila. Inaayos ni Blair ang ilang gamit niya na kinuha sa kondo niya ng aksidenteng matabig ang isang maliit na figurine vase na nalaglag sa sahig buti na lang hindi iyon nabasag. Mula sa kusina lumabas si Blake. What happened? Wala natabig ko lang tong vase, sagot ni Blair na sinimo ang naturang gamit pero meron nalaglag roon 3 papel na nakatupi. Nagtataka na dinampot iyon pero agad rin itinago sa bulsa niya nang mapansin na papalapit si Blake. Hindi niya alam kung bakit itinago niya ang papel na nakatupi ng maliliit. Wala siyang naaalala na may tinago siyang ganun papel sa vase na iyon posibleng si Owen kaya ang naglagay niyon. Pagdating nila sa kondo nito agad na siyang pumasok sa kwarto niya. It's been 2 months since nang huli niyang makita si Owen. Hindi ito uma-attend ng mga hearing laging abogado lang ayaw man niyang aminin sobra na niyang namima si Owen pero ayaw naman niyang pagmakhain tanga na naman ang sarili niya na puntahan ito para makita lang ayon kay Blake totoo daw naman ang marriage certificate nila ni Owen kung magpapakasal daw si Owen kay Nancy invalid ang magiging kasal ng dalawa dahil sa kasal nila. Alam iyon ni Owen pero marahil ayaw lang nitong masaktan si Nancy kaya mas pinili nitong saktan siya dahil una sa lahat wala naman silang relasyon, ang masakit lang talaga na in love siya rito nang walang kalaban-laban. Naupo siya sa gilid ng kama niya saka binuksan ang isang sulat saka binasa. You may not see this or may take a long days, months or years pa bago mo mabasa siguro ta. I'm not good in words, but I hope you felt what I wanted to tell you. Leon ang unang nakasulat sa isang papel na sigurado na siyang kay Owen galing. Kinuha niya pa ang isa pang sulat sa kabinuksan. I miss you, I wish you miss me too. I'm struggling for words. Ang dami kong gustong sabihin sa'yo but every time I see you wala na akong ibang maisip kundi makipag-make love sa'yo. Sorry if you felt that I only need you.
It's not that Blair, I just didn't know how to tell you that I'm happy to be with you. Napakagatlabi si Blair habang tumutulo ang luha na binabasa ang mga maiiksing note ni Owen. Kinuha pa niya ang isa pang sulat. I know it's too much to ask you to be with me forever but I will make that forever happens. Nasa po ni Blair ang dibdib, heto na naman ang dibdib niya. Napapadalas na ang pagsakit, dahan-dahan siyang tumayo, kailangan niyang makaharap si Owen. Kailan pa nito binigay ang mga sulat iyon? Bakit sa sulat nito pakiramdam niya mahal siya ni Owen pero bakit sa salita nito hindi? Never trust my words, especially if I'm with Nancy. I'm such a very good liar, Blair. My action will speak to you and you must trust it. Naaalala pa niya na sinabi iyon ni Owen sa kanya noon. Kailangan ba niyang paniwalaan ito? Where are you going? Help me, I need to talk to him now. Ano pa bang gusto mong marinig, Blair? Tama na, sinasaktan mo lang ang sarili mo. It's been 2 months at di man lang siya nagpaparamdam sa iyo, hindi pa ba sapat yun na proof na wala siyang kwentang tao? Please Blake, last na to please. May gusto lang akong makita. Tumigil ka na, hindi tayo aali, Blair. Inis na bulalas ni Blake nang lumuhod si Blair sa harapan niya. Please last na talaga ta. Ano ba, Blair? Tingnan mo nga ang sarili mo. Hindi ka naman ganito dati pero dahil sa Owen na yan. You look like a miserable mistress. Then make me see him one last chance please, Blake. Nagkakandaiyak na sa pakiusap si Blair. Napamura naman si Blake na itinayo siya at hinayla palabas saka ibinato sa kanya ang susi ng kotse. Yan, pumunta ka. Pagmakhain mong tanga ang sarili mo. Wag na wag kang uuwi sa akin ng umiiyak dahil hindi na ako maaawa sa'yo. Hindi ikaw ang Blair na kilala ko. Umalis ka, di kita pipigilan, sigaw ni Blake saka isinarado na ang pinto. Sinimo naman ni Blair ang susi saka nagmamadaling umalis. What the hell are you doing here? Asan si Blake? Inis na bulalas ni Owen nang sabihin ni Carrie na nasa baba si Blair at gusto daw siyang makausap. Mahal mo ba ako? Kung hindi sabihin mo at kung oo naman ipaglalaban kita. Natigilan si Owen at biglang lumambat ang ekspresyon nito. Umuwi ka na, Blair, you look sick. Wika na lang ni Owen saka sinenyasan si Carl na lumapit. Pakihatid mo muna si Blair, make sure na kasama niya na si Blake bago mo siya iwan. You love me, do you? Magsasalita na sana si Owen nang matano niya si Nancy na papalapit. Ilayo mo na siya dito, Carl. Halika na, Blair. Hinawakan ni Carl si Blair para igiya paalis, ngunit pumigsi si Blair at mabilis na lumapit kay Owen na siniil ng halik. If Owen kiss her back, ibig sabihin mahal siya nito at lahat ng masasakit na binitawan nitong salita ay sinabi lang nito dahil kay Nancy, pero bigla siyang itinulak ni Owen at muntik pa siyang ma-out of balance kung di lang siya naagapan ni Carl. Shock siyang napatingin kay Owen na nagpahid pa ng labi nito. Lalas mo na ang babaeng yan dito ngayon na, Carl. Tumingin si Owen sa diretsyon ni Nancy na nasa isang sulok lang ng bar, nakahalukip-kip ito na parang nakaabang lang. I don't love you and I never will. Ano pa bang gusto mong marinig? May asawa na ako, Blair, at hindi ikaw ang magiging dahilan para magkahiwalay kami. Wika ni Owen na tumingin sa gawin ni Nancy na pumalakpak pa saka tumalikod. Ano pa bang gusto mong marinig para umalis ka na? I'm pregnant. Ano siya ni Blair na ikinatameme ni Owen? Si Blake ang ama. Mariin na usual ni Blair. Biglang nahablot ni Owen ang dalawang wrist ni Blair. Halos hindi na maibuka ni Blair ang mga kamay sa sobrang higpit ng hawak sa kanya, Owen. Beach! Sigaw ni Owen sabay tulak sa lakas niyon, maging si Carl ay na out of balance nang subukan siyang pigilan na bumagsak sa sahig. Ilabas mo ang babaeng yan bago ko pa masaktan yan. Get out! Halos maputol ang litid ni Owen sa lakas ng sigaw sa sobrang galit niya. Walang nagawa ang malakas na music. Napalingon pa si Nancy na salubong ang kilay. Halos hilahin naman na ni Carl palabas si Blair. Pakiusap, Blair, wag ka na munang babalik dito, hindi mo kilala si Owen. Kapag galit siya at sabihan mo na rin si Blake na mag-ingat, baka sa susunod hindi na siya buhayin ni Owen. Si Owen ba ang bumaril kay Blake? Bigla niyang naalala ang nakitang sugat ni Blake na ipinagamot nito sa hospital. Oo, kaya kung ayaw mong may mangyaring masama kay Blake, ikaw na ang lumayo. Binuksan ni Carl ang passenger ng kotse niya para ihatid sana siya pero di siya pumayag. Sinabi niyang kaya naman niya. Carl, tawag pa niya rito na ikinalinggan naman nito.
I'm not pregnant and I can't never be pregnant, wika ni Blair sa kamapait na ngumiti sa kasumakay na ng kotse niya. Nakatitig lang si Blair sa kalsada habang nagmamaneho. Hindi naman siya naiyak, nasakit ang dibdib niya pero wala siyang pakialam. Pakiramdam niya na mamanhid buong katawan niya. Ang gusto na lang niya makauwi at mahiga sa kama niya saka matulog, yung tipong di na siya madyay gising. Naitakip pa ni Blair ang kamay niya nang masilaw niya sa kasalubong na sasakyan. Kasunod nun isang malakas na matinis na tunog. Halos liparin ni Blake ang pagitan ng sasakyan nila ni Blair. Hindi malaman ni Blake kung ano unang gagawin niya nang makalapit sa sasakyan ni Blake na nakataob sa gitna ng highway. Ang ingay ng buong paligid, ang daming sasakyan ang nagkabangaan dahil sa pagtilapon ng sasakyan ni Blair sa gitna ng sumalpok ito sa kasalubong na van na mabilis ang takbo. Mula pa kanina nang umalis ito sa kondo, agad na siyang sumunod rito, hindi na lang siyang pumasok sa loob ng bar ni Owen. Saglit lang naman si Blair sa loob, paglabas nakita niyang inihatid ni Carl si Blair sa labas. Hindi naman umiiyak si Blair kaya kahit papano kampante na siya habang nakabuntot siya sa likuran ng kotse nito. Ngunit nagulat siya nang mula sa malayo natanong na niya ang paparating na van na panay ang overtake sa mga sasakyan. Hanggang lumipat na nga ang van sa lane ni Blair at di man lang lumipat ng lane si Blair kahit maluwag naman ang side nila. Sa sobrang lakas ng pagkakabangga, tumilapon ng ilang ikot ang sasakyan ni Blair papunta sa kabilang lane at ilang kotse ang tinamaan. Oh God Blair, tawag niya kay Blair, sinilip niya ito sa basag-basag na salamin. Nakabitin ito at tumutulo ang maraming dugo sa ulo nito. Napasigaw si Blake ng tulong, pinilit niyang buksan ang pinto ng kotse ni Blair. Hagulgol na siya pag-iyak habang pinupuwersa na mabuksan ang pinto. Hanggang ilang tao ang lumapit at tumulong sa kanya. Dumating ang maraming ambulansya at mga rescue. Nailabas si Blair sa kotse at na-rescue ang lahat ng nadamay sa karambola ng mga sasakyan. Patay naman ang minor de edad na driver ng van na napag-alaman na lasing. Habang sakay ng ambulansya, hindi mampat ang iyak ni Blake habang hawak-hawak ang malamig ng kamay ni Blair. Nanganginig ang kamay niyang dinukot ang bulsa at kinuha ang cellphone. Do something, Blair is dying, bungad ni Blake sa kabilang linya. I'm sorry I didn't protect her, please help her. Please Dad, sigaw ng pagmamakaawa ni Blake sa pagitan ng pag-iyak. Permission to leave sir, tumayo ng diretso si Owen habang nakasaludo sa president. Ginawaran siya ng award after nilang masarado ang kaso ni Brent De Luca at Nancy De Luca. 10 kasama ang mga kasabawat ng mga ito sa iba't ibang bansa na ngayon ay humaharap sa patong-patong na kaso. Wala ng kawala ang mga ito after napapunta sa kamay nila ang memory card na kinakailangan nila. Palihim na inabot sa kanya iyon ni Blake nang puntahan siya nito sa mansion ng mga De Luca. Ilang araw na rin siyang tino-torture ng mga tauhan ni Brent De Luca. After niya halos malaga ang mga tauhan nito mag-isa. Malakas kasi ang kutob niyang may alam si Brent De Luca sa pagkawala ni Blake kasabay ng pagdedeklara na patay na si Blair Corpus. Bagay na di talaga niya pinaniwalaan. Hindi siya papayag na patay na si Blair na wala man lang siyang nakitang bangkay. Malakas ang kutob niyang tinangay ni Blake. Naging laman ng balita ang malaking aksidente sa kalsada ng araw na Leon. Wala siyang kaalam-alam, nagpapakalunod siya sa alak para lang makalimot sa sinabi ni Blair na buntis ito at si Blake ang ama. Pakiramdam niya daig pa niya ang nakipagsantukan sa 10 tauhan niya. Gusto niyang murahin at patayin si Blake pero bakit niya gagawin iyon? Siya ang nagtulak kay Blair at Blake na magsama dahil sa mission niya. Matagal na niyang alam na gusto ni Blake si Blair. Wala siyang tiwala kay Blake pero kay Blair malaki, kaya pakiramdam niya sinapak siya ng paulit-ulit sa sinabi ni Blair. Buntis ito at hindi siya ang ama. Asawa niya ito pero ibang lalaki ang nakabuntis, sana pala di na lang niya ito pinagamit ng pills para siya na lang ang naging ama ng pinagbubuntis nito. Gusto niyang magwala at saktan ito hanggang sabihin nito na siya ang ama ng pinagbubuntis nito at patayin si Blake. Oo, alam niya na saktan niya si Blair pero parte ng mission niya ang ginagawa niya. Hindi niya gustong saktan ito pero kailangan para lumayo ito at wag pagbalingan ni Nancy. Ngunit halos tawagin niya lahat ng santo na wala ang lasing niya nang malaman na naaksidente daw si Blair. Akala niya simpleng aksidente lang pero nang puntahan nila ang panangyarihan, hindi na sila nakalusot dahil heavy traffic na. Ilang sasakyan pala ang nadamay at 2 ang patay, ang driver ng van na minor de edad na lasing at si Blair habang marami ang sugatan.
Kung wala lang animated feature ng Dragon Ball Z ang sasakyan ni Blair, hindi nila liisipin na kay Blair ang sasakyan. Sa hitsura ng pagkakadamage ng sasakyan ni Blair, imposible talagang mabuhay ang driver nun. Nagkalat ang napakaraming dugo sa loob ng sasakyan ni Blair. Hindi niya matanggap na patay na ang asawa niya, pero mas di niya matanggap na wala siyang makitang bangkay nito. Tatanggapin niya ang batang pinagbubuntis nito, wag lang itong mawala sa kanya, pero itinago ito ni Blake at wala man lang siyang idea kung anong lagay ng asawa.